Mahigpit nang nakatutok ang Health Department sa nararanasang typhoon fatigue. Hindi lang ng mga apektadong residente, kundi pati ng mga rumeresponde. Pagtitiyak ng kagawaran full force ang pagseserbisyo ng kanilang mga ospital sa buong Luzon para tugunan ang mga mangangailangan. May balitang pambansa si Efraim Gaitos na Radyo Pilipinas. Tinututukan na ng Department of Health ang tumataas na issue ng post-traumatic stress disorder at ngayon tinatawag na typhoon fatigue ng mga evacuee at maging mga emergency responder. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Ted Herbosa, iginititong hindi lang sa mga ari-arian, pananim at infrastruktura ang naging pinsala ng serye ng mga bagyo dahil malaking dagok din ito ngayon sa kalagayang pangkalusugan ng mga apektadong residente. Victim din kami, di ba? Kami yung respond pero biktima din kami. So, dapat maintindihan ng mga tao. So, baka yun yung minimension sa typhoon fatigue, no? Kasi yung nagre-respond dyan sa Cagayan, I bet you yung local DRRMO dyan, fatigue na yan. At saka stress na. So, yan ang mga siguro minimension ng NGMC when they describe this new entity called typhoon fatigue. Yes. Sunod-sunod. This is a new entity. Ilan nga sa mga ipinatutupad ngayong sistema ng DOH upang matugunan ng typhoon fatigue sa emergency at health responders ay ang psychosocial intervention at pagpapaigting ng relyebo system sa tulong na rin ng pribadong sektor at ilan pang non-government organizations. Reminder ko sa ating mga police, mga rescue, isipin din nila yung sarili nila. Kailangan nagpapahinga. Samantala, tiniyak din ni Herbosa na nakahandang umalalay ang iba't ibang DOH hospitals sa Luzon sa mga lugar na labis na hinagupit ng magkakasunod na bagyo. Ang DOH, malalim ang namin, ang bench, no? We have 87 hospitals. So, tinatap namin yung mga hospitals na hindi affected to respond and help yung mga health teams ng nasa ibang region na apektado na. Kasi alam mo, pag nagkakaroon ng bagyo kagaya yan, sa Isabela, sa Cagayan, Bamba, apektado rin yung mga doktor, di ba? Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng DOH ng iba't ibang health services sa mga evacuee na hanggang sa ngayon ay apektado ng mga kalamidad. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa.